Pagkatapos mga tol ng multilateral joint maritime exercises ng Pilipinas, ng Amerika at ng Japan, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa ang China ng maritime drills dito sa may Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, hinihikayat kita, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction and commentary video tulad nito sa mga may init na balita ngayon. So etong balitang to mga kapatid, about sa West Philippine Sea. Nagsagawa ang China ng naval drills dito sa Bajo de Masinloc. Kasunod yan mga tol ng Pilipinas, Amerika at Japan maritime exercises. Kumbaga parang nanunubok talaga sila rito mga tol. At saka pwede naman sila talaga magsagawa ng naval drills pero dapat doon sa kanilang bakuran, hindi sa bakuran natin, di ba? So panoorin natin to mga tol. After numerous fake messages of drills being conducted by the PLA Navy, this is the first time that we have observed and monitored. Oh, ito ang kauna-unahan mga kapatid na obserbahan o na-observe ng Armed Forces of the Philippines na talagang nagsagawa ng maritime drill o ng naval drill etong China, dahil nung mga nakaraan na ibinabalita nilang nagsagawa sila ng naval drill, puro ano daw yun, puro fake daw yun, puro hindi totoo. Pero eto lang yung parang first time na totoong nagsagawa sila ng naval drills nila dito sa Bajo de Masinloc. Then conduct it. Whether this could be sustained or not is still the big question. Sa unang pagkakataon na monitor ng Armed Forces of the Philippines ang aktwal na pagsasagawa ng naval drills ng China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Dati kasi nagsasagawa sila ng mga naval drills, pero ang report ng AFP, ng Air Force at ng Coast Guard, wala naman silang na-monitor ng mga aktibidad dito sa Bajo de Masinloc. Madalas kasi ginagawa ng China yon para mapigilan yung mga aktibidad o para mapigilan yung mga mangingisda sa pangingisda dyan sa Bajo de Masinloc o sa paligid ng Bajo de Masinloc. Sasabihin nila magsasagawa sila ng mga naval drill. Syempre, live fire yon mga tol. Iiwas ngayon yung mga mangingisda, lalayo sila doon at baka tamaan sila. Pero in reality, hindi naman talaga nila ginagawa. Kumbaga parang panakot lang nila sa mga mangingisda o sa mga activity na ginagawa dyan ng Pilipinas. Pero ngayon, ito yung kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa talaga sila ng naval drill matapos nga ang joint maritime exercise ng Pilipinas, Amerika at Japan. Matapos ang Philippine-US-Japan Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. After numerous false narratives by the Chinese Communist Party of conducting drills in Bajo de Masinloc, the AFP was able to monitor last 31 July and 01 August the conduct of drills by the PLA Navy consisting of 5 warships, 1 replenishment ship, 2 hovercrafts, 2 helicopters, and an unidentified number Dami din of fighter aircraft. Kinumpirma rin ng AFP na noong August 1 ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang isang F-27 Fokker aircraft ng Philippine Air Force sa Bajo de Masinloc. Habang nasa misyon, nakatanggap umano ang eroplano ng radio communications mula sa PLA Navy at PLA Air Force. Ayon kay Trinidad, hinamon ng F-27 ang presensya ng mga barko at aircraft ng China sa loob ng Philippine waters. Sa kabila nito, sinabi Titigas ng mukha no? Nasa Philippine waters mga tol, pero doon sila nagsasagawa ng kanilang mga naval drill. Talagang inaano na nila mga tol talagang pinaninindigan na nila yung pag-angkin nila dyan sa Bajo de Masinloc. But again, tulad ng lagi naman natin sinasabi, hindi tayo nandiyan para makipaggera sa kanila. Nandiyan tayo para igiit natin ang ating karapatan at ipakita sa buong mundo na bagamat merong bully tayong kapitbahay o kapitbansa, is namamalaging professional ang ating mga otoridad, AFP, Coast Guard, at hindi tayo nagpo-provoke ng gulo. Kumbaga sila ang nagpo-provoke ng gulo at yan ay naipapakita natin sa pamamagitan nga ng mga media. Diba? Sa pamamagitan ng mga
balita at nakikita yan ng international community mga tol. Kaya nga wala nang naniniwala sa kanila eh. Maliban na lang sa mga sarili nila eh. Sabi ng AFP na patuloy nitong hinahamon ang anilay illegal na presensya ng PLA Navy, Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa mga katubigang sakop ng Pilipinas. The illegal presence of the PLA Navy, the Chinese Coast and the Maritime Militia in our waters are being constantly challenged, not only by the Air Force, by the Navy, by the AFP in general. Matatandaan kapag nagsasagawa ng pagsasanay ang AFP sa West Philippine Sea kasama ang mga kapanalig na bansa. Kasunod nito ay ang naratibo ng China na nagsagawa din sila ng pagsasanay. Pero hindi totoo. Lagi nilang sinasabi yon pero hindi totoo. Ang naval drills ng China sa Baho de Masinloc ay idinaos kasunod ng ika-17 Multilateral Maritime Cooperative Activity mula Hulyo 21 hanggang 25 sa karagatang kanluran ng Zambales at silangan ng Baho de Masinloc. Pero mo, daan-daang kilometro ang layo niyan sa kanila, nasa 600 mga tol. Na sobrang sobrang layo mga tol. Sobrang layo talaga. 800 pa nga ata ang layo niyan eh. As in, kumbaga sa totoong bahay, alam mo yun, hindi ka nangangapit bahay. Pumupunta ka na sa kabilang barangay eh, no? Ganun na kalayo yung dinadayo nila tapos ginigiit nilang kanila. Lumahok sa aktibidad ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan kung saan kabilang ang isang US Carrier Strike Group. Ayon sa AFP, ang Carrier Strike Group ay binubuo ng isang aircraft carrier, cruiser, mga destroyer kasama ang aircraft at submarine support. May na-monitor din na presensya ng mga Chinese vessels sa paligid ng pagsasanay pero walang naging panghihimasok sa isinagawang aktibidad. A carrier strike. Hindi naman basta-basta manghihimasok. Takot lang nila, di ba? Actually, ang China rin mga tol. Alam din natin na ayaw din naman talaga nila ng gera. Bully lang sila, hanggang dun lang yun. Kumbaga sa mga bully sa school, kaya lang nila yung mga maliliit, kaya lang nila yung mga maihina. Pero kapag itinapat mo sila doon sa kasing laki nila, kasing powerful nila, hindi naman sila ganun ka-agresibo. Kasi alam nila may pwestuhan din sila, kumbaga may pagpupulutan sa kanila pag ganun. Group is set. Walang naging panghihimasok sa isinagawang aktibidad. A carrier strike group is centered on an aircraft carrier. It has an accompanying cruiser for air defense and destroyers for surface action. It is always accompanied by the appropriate air cover and submarine support. It is the most potent combination of naval assets around the world. Nilinaw ng AFP na hindi isang reaksyon sa mga naunang insidente ng harassment ng China ang MMCA dahil matagal na itong naiplano at na-schedule. Matatanda ang July 24 at 25, magkasunod na binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng BFAR at PCG sa karagatang sakop ng Baho de Masinloc. Ryan Yan ang madalas na ginagawa nila eh. Tapos may mga tagapagtanggol pa yan, mga pro-China, sinasabi nila, hindi naman pinapatamaan ng China ang Pilipinas eh. Pasalamat nga tayo, hindi lang water cannon lang ang ginagamit sa atin. Aba talagang kailangan pa natin ipagpasalamat yan ha. Dapat nga wala sila dyan eh. Pero wala tayong magagawa mga tol, nasanay na sila ng ganyan eh. Nakasanayan na nila yan eh. Kumbaga ngayon lang naman natin talaga pinapalagan yan eh. O yung bago pa man yan, yung 2012, matatapang pa tayo nun eh. Diba? Kaya nga nagkaroon ng standoff eh. Tapos, imbis na maulit yung standoff na yun, ang ginawa natin, inakyat natin sa Permanent Court of Arbitration. Diba? Tapos nung lumabas na yung hatol, imbis na igiit natin, i-push natin, nakipag-tropa pips tayo sa kanila. Wala rin naman nangyari pagkatapos nun. Oo, naging mapayapa, ayos yan. Pero nagugulat na lamang tayo mga tol dahil may mga nakikita tayong nagsisitayuan lalo. Nagsisilakihan lalo ng mga artificial island dyan. Na kung halimbawa, ito mga tol kung pakikipagkaibigan sa China, ayos yan. Pero kung sa paglipas ng panahon, nakikita na nating unti-unti nang nawawala yung resources natin, mali tayo ng kinakaibigan. Kumbaga parang nakipagkaibigan ka, nakipagpartner ka sa kaibigan mo, tas kunti-kunti nawawala na yung pera mo. Nawawala na yung negosyo mo, napupunta na sa kanya, mali ka ng kinakaibigan kung ganun. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out!